10 minuto na lang. Kailangang bumaba agad ang bride. Sandali, lumilinaw pa ang paningin ko. Hindi naman pwedeng lumabas akong ganito ang makeup. Samahan mo si Z palabas. Huwag kang magmadali, ayusin mo muna. Ako ang ikakasal mayon. Alam ko. Dahil kasal mo ito. Kaya hindi ako pwedeng basta-basta lang. Paano kung makita ako ng iba? Baka magulo ang makeup ko. Hindi ba mapapahiya ka rin? Zubsubay, 8:58 ang mapalad na oras ng pag-alis. Kung bababa ka ngayon, sakto pang aabot. Nandito lang ako. Maghintay ka lang ng ilang minuto. Hindi naman matutuloy ang kasal kung mahuli ng kaunti. Alam mo ba kung anong oras na? Alam ko. Kung alam mo naman. 3 minuto bago mag 8:58. Kailangan ko nang sumakay sa bridal car. Matalik mong kaibigan si Ruway. Nagulo ang makeup niya. Ano namang problema kung ayusin muna niya bago umalis? Tama, Z. Napakatagal na nating magkakilala. Hindi mo ba kayang maghintay ng ilang minuto para sa akin? Naku, lalo lang kumalat habang pinupunasan. Mukhang kailangan ng alisin lahat. At maglagay ulit ng panibago. Ulitin ang makeup. Kapag ipinagpaliban pa natin. Tiyak na lalampas tayo sa mapalad na oras. Ayoko rin namang umabot sa ganito. Gusto mo bang isang mata ko ay maitim? At ang isa naman ay sabog ang makeup. Samahan mo bang bumaba ang bride? Tama na, makeup lang naman yan. Kailangan ba talaga ninyong pagtulungan siya? Subay, iniwan ako ng nobyo ko. Pwede ka bang sumama sa akin? May nangyari kay Ruway. Pupuntahan ko siya. Kumain ka muna ng cake. Birthday ko ngayon. Lasing na si Subay. Pwede mo ba akong sunduin? Nasaan ka? Huwag kang kung saan-saan gumala. Pupunta ako agad. Hindi pa tapos ang pelikula. Nangako kang sasamahan mo ako ngayon. Lasing si Ruway. Kailangan ko siyang sunduin. Umuwi ka na mag-isa. Handa na ang bride at groom. Kuhanan agad natin sila ng panibagong set. Subay, pwede na tayong magsimula. Masakit ang paa ko sa sapatos ko. Hindi na ako makalakad. Huwag ka nang maglakad. Halika, bubuhatin kita. Subay, ikaw pa rin ang pinakamabuti sa akin. Subay. Hindi pa natin nakukuhanan ng litrato ang wedding dress natin. Sa tuwing nagsasalita siya, lagi siyang walang pag-aalinlangang iniiwan ako. Kaya ngayon, para sa kanya, muli mo rin bang hahayaan akong mamiss ang mapalad na oras ng pag-alis? Huwag mong palakihin ang bagay na ito. Ilang minuto lang naman ang paghihintay. Ang 7 taon nating relasyon. Mas mabababa ang halaga kaysa sa ilang sandali lang. Tama ang sinabi mo, Subay. Mabuti at naunawaan mo rin. Ang 7 taon nating relasyon ay talagang hindi dapat masira. Dahil lang sa isang sandali. Kung ganyan ka palang mag-isip noon, Z, hindi sana umabot ang lahat. Sa ganitong kahiyang sitwasyon. Kaya 8:58 alis ako sa oras. Hindi pa tapos mag-ayos si Ruway. Bakit ka lalabas? Maaari naman niyang dahan-dahang ipagawa. Hindi bumababa ang abay. Paano mo haharapin ang mga seremonya ng mag-isa? Suzy, tama na ang pag-inarte mo. Hindi ito matutuloy kung wala ang nobyo. Paano ka makakaalis sa tamang oras? Tungkol naman sa nobyo. Akala mo ba hindi ako mabubuhay nang wala ka? Magpapalit lang ako ng nobyo. Maliit na bagay lang ito, Z. Hindi mo naman siguro dahil lang dito. Ipapahamak ang sarili mong kasal, di ba? Suzy, huwag kang magsalita ng ganyan, napakababaw. Nagtatampo ka ba? Malalaman mo sa 8:58. 8 minuto na lang, Subay. Naghihintay na sa ibaba ang buong hanay ng mga sasakyan. Hindi na talaga pwedeng magpatumpik-tumpik. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sandali lang si Ruway. Lahat ng seremonya ng kasal. Naayos ko na. Walang magiging problema. Kung dati yon, sinabi niyang walang magiging problema. Sigurado akong maniniwala ako. Pero ngayon, punong-puno ng mga kamag-anak ang bahay. Lahat sila ay naghihintay na makaalis ako. Pero dahil lang sa isang guhit ng eyeliner niya, pinaghihintay niya ang lahat dito. Mula 4:00 kaninang madaling araw. Gising na siya para maghanda. Baka maabutan natin ang mapalad na oras. Hindi mo pwedeng paghintayin si Z ng ganito katagal. Hindi ko talaga sinasadyang magpatagal. Napakasaya ng araw na ito. Huwag kayong masiraan ng loob dahil sa akin. Huwag ninyong hayaang masira ang saya. Napakaraming matang nakatingin. Kaya tama na ang pag-inarte mo. Sino ba talaga ang nag-inarte rito? Umandar na ang sasakyan sa unahan. Kapag hindi ka pa bumaba, magkakagulo ang lahat ng susunod na seremonya. Subay. 8:58. Kailangan ko nang umalis sa bahay ng nobya. Ay. Naku, maling kulay ang nagamit ko. Magkaiba ang kulay ng magkabilang panig. Kailangan kong alisin at ulitin ang makeup. Ulitin ko ang lahat. Hindi na talaga abot. Roy, bumaba ka na muna. Ayusin na lang natin pag nakasakay na.
Ate, sobrang maalog sa sasakyan. Paano ko ito ayusin? Puno na naman ang tao sa ibaba. Gusto mo bang lumabas akong dalawang magkaibang kulay ang mukha? Para mapahiya si Z. Ang maabutan ang mapalad na oras ng nobya. Iyon ang tunay na kahihiyan. Ganyan ba ang sinasabi niyo, Tito? Parang sinadya ko pa. Na mapahiya si Z. Ilang taon na kaming magkakilala. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Ako ang nagpamanatili sa kanya para ayusin ang makeup. Kung may reklamo kayo, sa akin niyo ibaling. Huwag ninyong pagtulungan si Ruway. 8 minuto na lang. Alam ko. Hindi naman mabibigo ang kasal natin dahil lang sa ilang minutong pag-aantala. Ang 7 taong pagsasama ay hindi rin maapektuhan ng 1 oras. Kung ganoon sa mga mata mo, hindi rin mahalaga ang nararamdaman ko. Sa huli, pakakasalan mo pa rin ako. Ha? Kaya pala, hindi dahil mahalaga ako sa kanya. Kumbinsido lang siyang, kahit gaano karaming sama ng loob ang tiisin ko. Sa huli, pakakasalan ko pa rin siya. Bakit lalo lang lumalala habang pinupunasan? Tang Ruway. Si Z ang ikakasal ngayon. Hindi ikaw. Tita, alam ko po. Dahil kasal ni Z ito. Hindi ako pwedeng magpabaya. Bigyan mo pa ako ng 3 minuto. Siguradong maaayos ko ito. Huling beses na kitang tatanungin. Bumaba ka na ngayon kasama ko. O mananatili ka at maghihintay sa kanya? Suzy, kailangan mo ba talaga akong gipitin ngayon? Z, sobra ka na talaga ngayon. Na-stress ka lang dahil ikakasal ka. Pero hindi ibig sabihin noon na sa akin mo ibubuhos ang galit mo. Sige, ituloy mo ang pagpipinta. Ano na naman ang balak mo? Hindi na kita pipilitin. Sa 8:58, lalabas ako sa oras. Bakit hindi pa siya bumababa? Kailangang ulitin ng abay ang eyeliner niya. Piniling manatili ng nobyo para samahan siya. Pa, hindi naman ako. Hindi ko naman binabaliwala si Z. Huwag mo akong tawagin pa. Matalik na kaibigan ni Z si Ruway. Sa ganitong napakahalagang araw, dapat lahat ng tao ay maging maayos at presentable. Ano naman ang mali roon? Presentable. Pinapatayo mo ang nobya rito. Habang naghihintay na magtanggal ng makeup ang abay. Iyan ba ang tinatawag mong presentable? Pinaghihintay mo ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Habang sinasayang niya ang oras nila. Pinaghihintay mo ang convoy sa ibaba para pagtawanan tayo. Presentable din ba yan? Tito, huwag po ninyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Subay, inaamin kong naantala ako ng ilang minuto. Pero ginagawa ko rin ito para kay Z. Para mas maging maganda ang ayos ko. Hindi ba mas magiging maayos ang kasal niya? Kailan pa naging desisyon mo kung magiging maayos ang kasal ng anak ko? Kailan pa naging ikaw ang masusunod? Sa eyeliner mo. Subay, wala talaga akong masamang intensyon. Gusto lang ni Ruway na ayusin ang makeup niya. Bakit kailangan niyong ituring siyang napakasama? Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya, ha? Pa. Ye. Hindi kayang panoorin ni Pa. Naapihin ka nila ng ganito. Ayos lang. 8:58, ano man ang mangyari. Aalis ako sa oras. Hindi na talaga maaayos ni Ruway ang makeup niya. Kung hindi siya bababa, paano tayo makakasunod sa seremonya? Pwede siyang manatili rito. Abay mo siya. Kahit kulang ng isang abay. Matutuloy pa rin ang kasal. Suzy, kailangan mo bang gawing pustahan? Ang buong kasal. Talaga bang handa kang kanselahin ang kasal? Nandito na ang mga kamag-anak mula sa magkabilang panig. Naghihintay na rin ang mga bisita sa hotel. Ano ang ipapagawa mo kay Pa? Paano niya haharapin ang mga sasabihin ng mga tao? Kaya pala alam na niya ang lahat. Nasaktan si Ruway sa pag-ibig. Pupuntahan ko siya at sasamahan. Noong kaarawan ko, sinabi niyang sawi siya sa pag-ibig. Sinamahan mo siyang uminom buong gabi. Alam niyang 7 taon ko siyang minahal. Z. Sumama ba si Subay sa pagdiriwang ng kaarawan mo? May bigla siyang kailangang asikasuhin. Ipagpaliban muna ang kaarawan at ipagdiwang sa ibang araw. Alam din niyang iniingatan ng mga magulang ko ang kanilang dangal. Masakit ang paa ko. Hindi na talaga ako makalakad. Noong araw ng pre-wedding photoshoot. Sabi niya masakit ang paa niya. Bubuhatin kita papasok. Ziyok Subay. Naghihintay pa sa atin ang photographer. Masakit ang paa ko. Ako muna ang maghahatid sa kanya papasok. Sa harap ko mismo. Binuhat mo siya papasok. Kaya determinado siyang. Kahit gaano niya kinikilingan si Tang Ruway. Lagi ko pa rin itong palalampasin. Tama ka. Z. Alam kong hindi mo kayang bumitaw. Totoong hindi ko kayang bumitaw noon. Pero noon lang iyon. Hindi na yon. Z, tama na. Sobra na. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Nakahanda na ang photographer, ang mga sasakyan, at ang banquet hall. Kumpleto na ang lahat. 1 minuto pa ang itatagal mo. Magkakagulo ang buong programa. Subay, kung talagang gusto mong pakasalan si Z, dalhin mo siya sa ibaba ngayon na. Maiwan na ang abay para mag-ayos ng makeup. Kailangang mauna ang ikakasal. Nga. Kailan pa hinintay ng nobya ang abay? Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Abay ako.
Hindi ako sasama sa pagbaba. Paano na ang susunod na programa? Kahit kulang ng isang abay. Matutuloy pa rin ang kasal. Ang tunay na kahihiyan ay ang mahuli sa mapalad na oras. Subay. Tama na. Nag-aayos lang naman siya ng makeup. Bakit ba kayong lahat ay sa kanya nagagalit? Huling 1 minuto. Subay, huling beses na kitang tatanungin. Bababa ka ba ngayon kasama ko? O mananatili ka para hintayin siya? Hintayin mong matapos si Rowe sa pag-aayos ng makeup. CJ. Nasabi ko na. Hindi natin pwedeng palampasin ang mapalad na oras. Kaya kailangan ko nang bumaba. Suzy, ano ba ang balak mo? Lumabas sa silid ng ikakasal. Paano kang lalabas ng mag-isa? Huwag mong gawing biro ang kasal. Dahil ayaw mong hawakan ang kamay ko. Hindi ko na kailangang ikaw ang humawak sa akin. Z, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nag-aayos lang naman ako ng makeup. Kailangan mo ba talagang gawing? Ganito kalaking gulo ang lahat. Ang gumagawa ng ganitong gulo ay hindi ako. Kasal natin ngayon. Narito na ang mga kamag-anak mula sa magkabilang panig. Naghihintay na rin ang mga bisita sa hotel. Ngayon, mag-isa kang bababa. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng lahat? Ang taong tunay na nagpapatawa sa lahat. Ay ako ba? Z, pinag-isipan mo na ba talaga ito ng mabuti? Nakagawa na siya ng desisyon. Dumating na ang mapalad na oras. Aalis na si Z sa silid ng ikakasal. Anak ko. Walang sinuman. Ang muling magpapahirap sa anak ko. May 30 segundo pa. Kailangang bumaba agad ang nobya. Dad, nakapagdesisyon na ako. Suzy, hanggang kailan mo ba ipagpapatuloy ang kalokohang ito? Hanggang sa hindi ko na kayang ikompromiso ang sarili ko. Z, tama na. Hintayin nating matapos mag-ayos si Tang Ruwei. Sabay tayong umalis. 15 segundo na lang. Ilang minuto lang naman ang mahuhuli. Pero ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa'yo. 15 segundo na lang. Nasa harapan na ang labasan. Sasama ka ba talaga sa akin o hindi? Subay. Sandali na lang at matatapos na ang makeup ko. Si Rowe ang kasama mo sa kasal. Hindi siya bumababa. Ano na ang mangyayari sa mga susunod na seremonya? Yan na ang sagot mo. At ano naman ang magagawa mo kung bumaba ka? Walang lalaking ikakasal. Tingnan natin kung paano ka sasakay sa wedding car. 7 taon. Akala ko. Kapag nagtiis pa ako ng kaunti. At umatras pa ng isang hakbang. Haharap din siya at titingin sa akin. Pero ang totoo, hindi pala siya bulad. Hindi niya lang kailanman binalak na piliin ako. Kung ganoon, ako na mismo ang hahakbang palayo. Lumalabas na ang nobya. Photographer, maghanda ka. Bakit hindi kasamang bumaba ang nobyo? Sunduin muna ang nobya sa mapalad na oras. Sakto ang oras. Maghanda ng buksan ang pinto ng sasakyan. Wala sa listahan ng konvoy ang sasakyang ito. Jingshen. Suzy. Tara, sasamahan kitang magpakasal. Z, dumating na ang mapalad na oras. Tara na, huwag kang matakot. Nandito ang mga magulang mo. Ano ang ginagawa ninyo? Ang kasal sana ngayon ay kasal namin ni Z. Simula ngayon. Hindi na yon ang kaso. Dahil lang ilang minuto akong nahuli. Papalitan na ninyo ang nobyo. Hindi namin ikaw ang pinalitan. Ikaw mismo ang sumuko. Sa pagkakataong tumayo sa tabi niya, hinayaan ko lang kayong hintayin matapos mag-ayos si Tang Ruwei. Noong pinaghintay mo siya kanina, hindi ka ba talaga nagmamadali? Ngayon, dumating na ang mapalad na oras. 858, dumating na ang mapalad na oras. Ngayon ka pa nagmamadali. Jingshen. Ito ang kasal namin ni Suzy. Wala kang karapatang makialam. Kasal mo. Nang palabasin ang nobya. Nasaan ka? Subay. Mukhang hindi rin nagkukulang sa kasama si Zeo. Ha? Z, hindi ganoon ang nakita mo. Kitang-kita ko ang lahat. Huwag kang padalos-dalos. Sumama ka muna sa akin. Napakarami pang bisita sa hotel. Naghihintay rin ang mga kamag-anak ng magkabilang panig. Sa pagdating natin. Zeo. Igalang mo naman ang sarili mo. Asawa ko siya. Tapos na ba ang pagpaparehistro? Naganap na ba ang seremonya? 7 taon tayong magkasama. Alam yon ng lahat. Ikakasal siya sa akin ngayon. Pero ngayon siya. Hindi mo naman siya asawa. At lalong hindi siya isang bagay na maaari mong itapon kapag gusto mo. At bawiin kapag gusto mong balikan. Sa anong karapatan mo siyang isama? Sa oras na kailangan niya ng bagong nobyo. Dumating ako sa tamang oras.
Aalis na ba tayo? Umalis na tayo. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Alam ko. Hindi na lang ako magpapakasal sa'yo. Z, bumaba ka na. Sumama ka sa kanya ngayon. Paano na ang hotel? Paano na ang kasal? Hindi mo na kailangang alalahanin yon. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil ang kasal namin ni Suzy ay matagal nang naihanda. Z. Bumalik ka sa akin. Sabi mo matagal nang handa ang kasal. Nakahanda na ang hotel, damit pang kasal, mga bisita at seremonya. Kumpleto ang lahat. Kailan mo pa ito inihanda? Isang buwan na ang nakalipas. Ang inihanda ko ay hindi isang kasal na minadali sa huling sandali. Ito ang pagpipili ang maibibigay ko sa iyo. Kapag dumating ang araw na nais mong lumingon. Z, ngayong araw, hindi mo kailangang matakot. At hindi mo kailangang isipin ang sasabihin ng iba. Isa lang ang kailangan mong pagdesisyonan. Ano yon? Handa ka bang mamuhay ng payapa? Bilang nobya ko. Handa ako. CJ, saan tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo sa kasal na para sa ating dalawa. Ako na ang bahala sa lahat ng iba pa. CJ, tabi. Lahat kayo, tabi. Z. Subay, kumalma ka muna. Huwag mo akong hawakan. Hahanapin ko si Z at ibabalik siya. Hindi mo na kailangang habulin siya. Kay, inaamin ko. Ako ang nagkamali kanina. Tabi muna po kayo. Pupunta ako ngayon para hanapin at bawiin si Z. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Maaari pa bang ituloy ang kasal? Huwag mo muna akong tawaging tay. Mula nang piliin mong manatili. At samahan si Tang Ruwei. Hindi ka na kinikilala ng pamilya Xu. Bilang manugang namin, 7 taon kaming nagsama ni Z. Hindi niyo siya maaaring ipakasal sa iba. Dahil lamang sa isang maliit na bagay. Maliit na bagay. Isang beses lang sa buong buhay ng anak ko. Ang mapalad na oras ng kanyang pag-aasawa. Pero hinayaan mong nakasuot siya ng damit pangkasal. At nakatayo sa harap ng lahat ng kamag-anak at kaibigan. Habang hinihintay niyang ayusin ng ibang babae ang eyeliner nito. Binigyan kanya ng isang pagkakataon. At isa pa. Sa huling minuto. Siya mismo ang nagtanong sa'yo. Kung isasama mo siya. O mananatili ka para kay Tang Ruwei. Pinili mo pa rin ang babaeng iyon. Ngayon, tinatawag mo itong maliit na bagay. Subay, walang tigil ang pagring ng telepono mo. Ano ba talaga ang nangyari? Talaga bang sumama siya kay He Jingshen? Subay, nasaan ka ba? Biglang dumating ang isang grupo ng mga tao. Pinauwi na niya ang lahat ng panauhin mula sa panig ng babae. Sabi nila, kanselado na raw ang kasal. Hindi ba't pupunta ka para sunduin ang bride? Nasaan si Suzy? Umalis na si Z. Paanong magyayaring umalis siya? 7 taon na kayong magkasama. Paano niyang magagawang? Bigla na lang lumisan kasama ang iba. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Sumama ka sa akin pababa. O gusto mong maiwan dito at maghintay sa kanya? Inay. Pupuntahan ko na siya agad. Zutsubay, kumalma ka muna. Masyado namang nagpapa-inosente si Z. Dahil lang ba nag-ayos ako ng makeup? At naantala ng ilang minuto. Diretso niyang kinansela ang kasal. At sumama pa sa ibang lalaki. Naisip mo ba ang nararamdaman mo? Ngayon, pinagtatawanan na ang buong pamilya natin. Bakit puro kami na lang ang sinisisi niyo? Tumigil na kayo. Bakit sa akin mo ibinubunton ang galit mo? Hindi naman talaga siya ang nagpa-stop ng kasal. Pero sa simula hanggang dulo, ang taong tunay na nagtulak kay Suzy palayo ay ako. He Jingshen. Masyadong planado ang lahat ng paghahanda mo. Sabi ko na nga ba, hindi ako kailanman nakipaglaro pagdating sa kasal. Kung hindi man lang gagawa ng aksyon, ay dapat nakahanda na ang lahat. So, totoo nga. 1 buwan kang naghanda. Ang totoo, ang paghahanda ko para sa araw na ito ay higit pa sa 1 buwan. Z, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Inay, hindi naman. Para lang ito sa paghihiganti kay Zutsubay. Ayoko lang nang bumalik pa sa buhay na yon. Basta hindi ka magsisisi, ayos lang. Ikaw talaga, bata ka. Ngayon, dumating ka sa tamang oras. Tito, huwag kayong mag-alala. Ngayong araw, sakto ang lahat. At sa hinaharap, hindi na rin ako mahuhuli. Huwag kang magsalita ng tapos. Maaari niyo po akong bantayan habang buhay. Z, Hija. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Hindi sa ganoon ang ibig kong sabihin, hindi ko nais na magkaproblema ang dati mong kasal. Ang ibig sabihin ng iyong tita ay, Tita, nauunawaan ko po. Lahat ng ito ay kasalanan ng batang ito. Hindi man lang nagsabi ng maaga. Para malinawan din kaming lahat.
Inay, hayaan niyo muna si Z na magpalit ng damit pangkasal. Nga, Su. Napakaganda niyo po ngayong araw. Saan tayo pupunta? Sa kasal natin. Nandoon pa rin ang mga bisita sa hotel. Naghihintay na rin ang inyong mga magulang. Tara na, umalis na tayo ngayon. Kayang-kaya pa nating umabot. Alam ko, naiintindihan ko na galit ka. Pero ang pagpapakasal ay panghabang buhay na desisyon. Hindi mo pwedeng gawin ito ng padalos-dalos. At basta-basta na lang magpakasal kay He Jingshen. Basta-basta lang ba ang sa tingin niyo sa akin ngayong araw? Kung sasama ako sa iyo pabalik, doon lang ako magsisisi habang buhay. Pumapayag pa rin kayong sisihin ako dahil sinamahan ko si Ruwei na mag-retouch. Akala mo ba? Dahil lang sa mga nangyari ngayong araw. Zutsubay, sa loob ng 7 taon na ito. Sa tuwing magsasabi si Tang Ruwei, agad mo nang. Hindi ganyan ang nangyari. Hindi ba kung gayon paano? Kahit nagkasakit siya at tinawagan ka, pinuntahan mo pa rin siya. Nang mabroken siya, ikaw ang hinanap niya. Kahit kumalat na ang eyeliner niya. Gusto ka pa rin niyang manatili sa tabi niya. Kung sasama ako sa iyo ngayon, ang mga ganitong bagay ay patuloy lang na mangyayari. Sasabihin mong wala siyang masamang intensyon. At sasabihin mong nag-isip lang ako ng sobra. Pagkatapos pagbibigyan mo ako. At titiisin ko na naman ito. Ang mga araw na yon, kapag naiisip ko lang, parang hindi na ako makahinga. Hindi na maulit, Z. Pangako. Hindi na kailanman. Mangyayari ang ganitong bagay. Lalayo ako. Lalayo ako kay Ruwei. Hindi na ako magpapadala sa kanya para iwan ka. Nangangako ka ngayon. Dahil tuluyan na talaga akong umalis. Basta sumama ka sa akin. Babaguhin ko ang lahat. Pero nabigyan na kita ng pagkakataon. Ha? Sa itaas, tinanong na kita minsan. Bago ako lumabas ng silid. Muli kitang tinanong. Hanggang sa huling minuto, hinintay pa rin kita. Hinintay kong matapos si Ruwei sa pag-aayos ng makeup. Pero sa bawat pagkakataon, siya ang pinili mo. Hindi ko. Siya pinili. Bakit? Kung ganoon, bakit hindi ka sumama sa akin sa ibaba? Akala ko lang. Hindi ka talaga alis. Lene. Kaya pala. Z, hindi yon ang ibig kong sabihin. Alam mong masasaktan ako. At alam mo rin, kung gaano kahalaga sa akin ang araw na ito. Pero ipinagpalagay mong, mahal kita sa loob ng 7 taon. At hindi ako makakaalis. Kaya kahit gaano mo ako saktan. Sa huli, mananatili pa rin ako. Nagkamali ako. Z. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Wala nang pagkakataon. Z, hindi ka ba talaga magpapakasal kay Tsubay? Ang nangyari ngayong araw. Hindi ba't dahil lang na natagalan ako ng ilang minuto sa pag-aayos ng makeup? Ikansela ang kasal. At palitan ang lalaking ikakasal sa huling sandali. Napahiya ang dalawang pamilya. Kailangan ba talaga yon? Hindi ba't nag-ayos lang ako ng makeup? Nang ilang minuto? Kailangan mo ba talagang ikansela ang kasal? At palitan ang lalaking ikakasal sa huling sandali. Para mapahiya ang dalawang pamilya. Ilang minuto na lang ikakasal na ako. Kailangan mong mag-ayos ng makeup. At ako naman ay naghahanda ng umalis sa tahanan ng aking pamilya. Pero pinili mong burahin ang eyeliner at muling magpinta. Puno ng mga kamag-anak ang buong bahay. At naroon sa ibaba ang mga sasakyan ng kasal. Lahat sila ay naghihintay sa'yo. Hindi ko naman sinasadya. Sa bawat pagkakataon, sinasabi mong, hindi mo yon sinasadya. Noong makikipagkita ako kay Zutsubay, lasing ka. Isang tawag lang, pinaalis mo siya. Wala namang ibang kasama noon. Noong kaarawan ko, iniwan mo ako dahil sa kabiguan sa pag-ibig. At buong gabing sinamahan ka niya. Noong panahong iyon, labis akong nasaktan. Noong nagpapakuha ako ng litrato sa kasal, sumakit ang paa mo. Iniwan na naman niya ako. Upang alagaan ka. 3 beses, palagi siyang dumarating. Sa mga panahong pinakakailangan kita. Bakit sa tuwing ako ang lubos na nangangailangan kay Zutsubay? Sakto namang kailangan ka niya. Nagkataon lang iyon. Isang beses, nagkataon lang. Pero sa bawat pagkakataon, nagkataon pa rin. Sinasadya mo talagang ako ang puntiryahin. Hindi ba sinadya mo yon? Ikaw ang pinakanakaalam ng laman ng puso mo. Zutsubay, hahayaan mo na lang ba? Nasiraan niya ako ng ganito. Subay. Hindi mo naman talaga gustong pakasalan si Zutsubay. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Pero kailangan mong patunayan. Nasa puso niya. Mas mahalaga ka kaysa sa akin. Kaya ngayon, hindi ba talagang kailangan mong ayusin ang pilit ng ngiti na yon? Gusto mo lang sigurong makita kung pupunta ba siya sa kasal ko? At pipiliin pa rin niyang manatili para samahan ka. Sinadya mong patagalin ang lahat ngayon.
Siyempre, hindi. Subay, paano mo siya mapaniniwalaan? Pero hindi ako. Kayong dalawa. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Wala na akong pakialam. Pero kasal ko ito. Muntik na ninyong sirain. Ang mapalad na oras ng pag-alis ko sa poder ng pamilya. At ngayon, guguluhin nyo pa. Ang kasal ko. Ano, kasal mo? Ikaw at si He Jingshen. Kasal pa ba ang tawag mo rito? Ang totoo, ikaw ay nabulag sa galit kay Zuxubay. Kaya bigla kang nagpalit ng lalaking ikakasal. Walang kinalaman sa iyo kung biglaan man ito. Paano naging walang kinalaman sa akin? Sandali pa lang ang nakalipas, pakakasalan mo si Zuxubay. Tapos bigla kang sumakay sa sasakyan ng kasal ng iba. Suzy, akala mo ba dahil nagpalit ka ng damit pang kasal, magagawa mo nang maging kasal mo ito? Siya ba ang bagong nobya rito? Hindi ikaw ang magpapasya. Ha? Sinasabi ko lang ang totoo. Ang totoo, ang hotel. Ay ako ang nagpareserba ng mas maaga. Ako mismo ang pumili ng damit pang kasal. Ang mga bisita, ang tagapamahala ng seremonya at ang magkakasal. Ay ako rin ang nag-ayos ng lahat. Matagal mo nang inihanda ang kasalang ito. Tama. He Jingshen, ito ay bagay na namamagitan sa amin ni. Ang namamagitan sa inyong dalawa ay maaaring ganoon kanina. Pero ngayon, siya ang nobya ko. Pinili ka lang niya dahil galit siya. Kaya ikaw ang pinili niya. Ano naman ang pakialam niya sa dahilan ng pagpili? Hindi mo kailangang ipaliwanag iyon para sa kanya. 7 taon ang relasyon namin. At ano ngayon? 7 taon. Sapat ba ang 7 taon para iwan mo siya sa araw ng kasal? At samahan ng ibang babae para ayusin ang pilit ng ngiti nito. Ezu at Binibiningtang, lumabas na kayo. Pag-isipan mong mabuti. May oras pa para umatras. Zuxubay. Napag-isipan ko na itong mabuti. Suzy, basta ka na lang nagpapakasal kay He Jingshen ngayon. Baka pagsisihan mo rin ito. Hindi ko pagsisisihan. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Pagsisisihan mo ba? Isa lang ang pinagsisisihan ko. Na hindi ko siya iniwan ng mas maaga. Magsisimula na ang kasal. Pakiusap, ihanda ang nobya para sa pagpasok. Pa. Ayos lang si Pa. Masaya lang si Pa. Sa wakas, hindi mo na muling pinilit ang sarili mo. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Ngayon ang araw ng panibagong simula mo. He Jingshen. Tito. Noon pa man, lagi nang nasasaktan si. Ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. Hindi para ipadala mo siya sa ibang lugar. At pagtiisin na naman. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po gagawin yon. Hindi ko siya mamahalin ng maayos ngayong araw lang. Gagamitin ko ang bawat araw sa hinaharap. Para patunayan na tama ang pinili niya. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Tatandaan ko yon habang buhay. Bawal umiyak ngayon. Ang dami mo namang ipinag-uutos. Mas marami pa ang ipag-uutos ko sa hinaharap. Gusto ko. Ano ang hindi mo nagustuhan? Sabihin mo rin sa akin. Kung sasabihin ko ngayon, pwede pa bang magpalit? Pwede. Kung hindi mo nagustuhan ang kasal. Ulitin natin ito bawat taon. Tungkol naman sa nobyo. Hindi ako papayag na palitan. Ngayon, hinihiling namin sa nobyo na sabihin. Ang pinakagusto niyang sabihin sa nobya. Mahigit 20 taon ko nang kilala si Suzy. Noong bata pa siya, napakaiyakin niya. Kapag nadadapa, umiiyak. Kapag mababa ang marka sa pagsusulit, umiiyak din. He Jingshen. Kailangan ba talagang sabihin ang lahat ng iyan ngayon? Pero matigas din ang ulo niya. Sa tuwing matapos siyang umiyak, bumabangon siya ng mag-isa. Nang lumaki siya, hindi na siya umiiyak. Itinatago niya ang lahat ng hinanakit niya. Para sa taong mahal niya. Lagi siyang nagpaparaya. Kahit paulit-ulit siyang itulak sa lupa. Lagi pa rin niyang iniisip. Nabigyan ng isa pang pagkakataon ang kabilang panig. Dati, akala ko. Basta masaya siya. Ayos lang kahit manatili akong malayo. Pero kalaunan, napagtanto ko. Na ang makita siyang nasasaktan. Habang wala akong ginagawa. Ang pinakamalaking pagsisisihan ko. Kung sakaling pagsisihan mo ito balang araw. Lingunin mo lang ako. 7 taon na ang nakalipas, sinabi ko sa kanya. Kung sakaling magsisi siya balang araw. Lingunin niya ang 7 taon na ito. Lagi akong nakatayo sa likuran niya. Akala ko. Hindi siya lilingon. Pero ngayon. Sa wakas, nakita na niya ako. Naku, ang makeup ko ngayong araw. Tuluyan nang nasira sa kakaiyak. Ayos lang. Mas maganda ka pa rin kahit may luha. 7 taon kitang hinintay. Hindi kita pinapabayaran sa kahit ano.
Wala ka ring anumang utang sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Simula ngayong araw, hindi mo na kailangang magparaya para kaninuman. Kasama na ako. Lalo na para sa akin. Maaari kang magalit. At maaari ka ring magpakaasar. Kapag ayaw mong umiti, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Kapag gusto mong umiyak, sasamahan kita. Kung gusto mong kumain ng matamis na tadyang, aaralin kong lutuin yon. Aaralin ko lang. Kapag hindi masarap, lulutuin ko ulit. Ulitin ko hanggang magustuhan mo. Ha? Mamahalin kita ng buong puso. Hindi lang ngayong araw, kundi sa bawat araw mula ngayon. Habang buhay. Hijingshen. 7 taon na ang nakalipas, hindi ako lumingon. Pero simula ngayong araw, hindi na kita iiwan. Sa likuran ko, kaya. Handa akong pakasalan ka. Uwi lang tayo sandali sa pamilya ko. Bakit ka bumili ng napakaraming bagay? Unang beses kong sasamahan kang umuwi bilang asawa. Hindi pwedeng walang dala. Hindi na yata matatawag na walang dala yan. Balak mo bang ilipat ang buong pamilihan sa bahay namin? Dagdag puntos. Magpakabuti ka sa unang pagpunta mo roon. Baka tumaas ang puntos mo sa panahon ng pagsubok. Tingnan natin kung paano kakikilos mula ngayon. Yi. Matagal na kitang hinihintay rito. Gusto kitang makausap ng sarilinan. Sa pagitan nating dalawa, wala na tayong dapat pag-usapan. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Nagkakamali ka. Hindi na ako galit sa'yo. Hindi ka nakarapat dapat sa galit ko. Yi, alam ko na ang mga pagkakamali ko. Pinutol ko na ang ugnayan ko kay Tang Ruwei. Na walang ugnayan. Kung magkasakit siya o malasing, o may mangyari sa kanya, hindi na ako makikialam kailanman. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Hindi pwede. 7 taon tayong nagsama. Hindi ba talaga sapat ang 7 taon nating pagmamahalan? Para mabura ang nangyari noong araw na yon. May nangyari ba to? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin bang? Isang bagay lang iyon. Inaamin kong nagkamali ako ng araw na yon. Pero handa na akong magbago. Handa kang magbago. Dahil nawala na ako sa'yo. Hindi dahil sa wakas ay natauhan ka na. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan noon? Paulit-ulit kitang pinaalalahanan na. Lumayo kay Tang Ruwei. Sa bawat pagkakataon, sinasabi mong masyado akong makitid mag-isip. At kung ano-ano ang iniisip ko. Nang tuluyan na akong magpakasal sa iba. Saka mo lang biglang napagtantong ikaw ang nagkamali. Yi. Huli na nang matauhan ako. Maaari mo bang alalahanin ang 7 taon nating pinagsamahan? At bigyan ako ng huling pagkakataon. Zutsubay, may asawa na ako. Ilang araw pa lang kayong kasal. Talaga bang kilala mo siya? Makatitiyak ka bang sa hinaharap? Hinding-hindi ka niya bibigyan. Hindi ako makatitiyak. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos nito? Pero kahit paano, noong pinakakailangan ko ng lalaking ikakasal. Dumating siya sa tamang oras. At ikaw, nasa itaas ka naman. Pero pinili mong samahan ang ibang babae. Ilang minuto lang iyon. Ilang minuto lang iyon para sa'yo. Pero para sa akin, iyon na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa'yo. Z. Ginoong Zhu, ayaw niyang magpahawak sa'yo. Kahit isang pagkakataon. Ayaw mo pa ring ibigay sa akin. Noong araw na yon sa itaas. Binigyan na kita. Ng pagkakataon nang makarating ako sa hagdanan. Binigyan din kita. Ng alas 8:50 Huling beses kitang tinanong. Nang matapos mag-ayos si Ruwei. Ikaw mismo. Ang umubos sa lahat ng pagkakataon mo. Kung sumama ako sa iyo pababa noong araw na yon. Hindi ba? Magiging iba sana ang lahat sa ngayon. Pero hindi mo ginawa. Z, wala na talaga akong magagawa. May maibabalik pa ba ako? May mga taong kapag pinalampas mo, tunay na silang wala sa iyo. Hindi kayang ibalik ng isang pagsisisi. Ang alas 2:30 noong araw na yon. Sa araw ng kasal nang mapalitan ang nobyo. Hinabol pa ng dating nobyo ang nobya sa bahay ng pamilya para makipagbalikan. Nakita ba ninyo? Aalis na ang nobya para sa kasal. Pero ipinipilit pa ng abay na maglagay ulit ng eyeliner. Ang mas nakakagulat pa. Talagang nanatili siya para samahan ito. Ang nobya. Ilang minuto na lang at sasakay na sa sasakyan ng kasal. Pero nakaupo pa rin sa harap ng salamin. At dahan-dahang nagtatanggal ng makeup. Pag-aayos ba talaga yan? Sadyang ginagawa niya yon. Para maagaw ang atensyon ng nobya. Sa araw ng kasal, pinagsama ng nobya ang nobyo. At ang abay na nag-aayos ng sarili niyang eyeliner. Hindi naman talaga ganoon. Ang nangyari sa video. Gusto ko lang ayusin ang makeup ko. Ayokong mapahiya sa kasal ng kaibigan ko. Gusto mong mapanatili ang dignidad mo. Pero ang nobya ba ay hindi kailangang mapanatili ang dignidad. Zutsubay. Pakiabot lang ng makeup bag ko. Magkaibigan naman tayo. Ano namang problema roon? Kanino galing ang balita? May nagsabing nagbitiw na si Tang Ruwei. Gusto mo bang malaman kung bakit? Kung nagbitiw siya o hindi? Wala na itong kinalaman sa akin. Kung ganoon, huwag mo nang panoorin. Matulog ka muna. Gigisingin kita pagdating natin.
Suzy, bumaba ka. Ano ba? Dadalhin kita para kumain ng sorbetes. Hindi ako pinapayagan ng nanay kong kumain ng malamig. Kung ganoon, ako na ang kakain. Tumayo ka lang dyan at manood. Hijingshen, bakit ang kulit mo? Bumaba ka muna. Saka na ako magsasalita kapag naabutan mo ako. Gising ka na. Ano ang napanaginipan mo? Napanaginipan kong ang kulit mo noong bata ka. Gusto mo pa rin ba akong bugbugin ngayon? Depende sa ipapakita mo sa akin. Mukhang hindi pa tapos ang panahon ng pagsusuri. Bakit? Bakit gustong-gusto mong banggitin ang panahon ng pagsusuri? Dahil epektibo ito. Wala akong pakialam. Sa tuwing may sinasabi ako, lagi mo akong tinitingnan ng higit sa 2 beses. Nag-ilusyon ka lang. Kung ganoon, tatanungin kita ulit. Ano? Pagkatapos mong pakasalan ako, pinagsisihan mo ba? Kailanman, hindi. Sapat na ba ito? Lagi kang nag-aalalang magsisisi ako. Paminsan-minsan. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi? Na handang-handa ka na. Maaaring maihanda ang kasal. Pero hindi maisasaayos ng maaga ang puso ng tao. Kung ganoon, ipagpatuloy mo ang pagpapakitang gilas. Kung maayos ang pagpapakita ko, maaari bang tapusin ng mas maaga ang pagsubok? Tingnan natin. Ganoon ba kahigpit? Tutal, habang buhay ang nakataya rito. Siyempre, kailangan itong seryosohin. Ang taong minsan nang nakakita ng malinaw, ay hindi na kailangang lumingon para habulin ang nakaraan. Ang napalampas na mapalad na oras, ay marahil hindi isang pagsisisi, kundi paraan ng tadhana upang ihatid ako sa taong tunay na para sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ako nahuli. At dumating din siya sa tamang oras. Ano na naman ang pakana ngayon? Pumunta tayo sa santuwaryo ng Pamilya He. Ano ang gagawin natin doon? Ang pangalan mo ay opisyal na isusulat sa aklat ng lahi ng Pamilya He. Dumating na si Tito He at ang ilan pang nakatatanda sa angkan. Nandito na sila. Mukhang hindi sila sang-ayon na maisama si Miss Tsu sa talaan ng angkan. Maisulat sa talaan ng angkan. Personal na nagbigay ng utos si Lolo. Kailangang matapos ito ngayon. Napakahalaga ng bagay na ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Dati, natatakot akong matakot ka at tumakas. Pero ngayon, asawa ko ka na. Hindi ka na makakatakas. Kailangang sundin ang mga ritual na dapat isagawa. Sino ang nagsabing hindi na ako makakatakas? Madali bang pakisamahan ang lolo mo? Mabuti naman siya sa akin. Pero kumusta naman sa taong isinama mo pa uwi? Depende sa mood niya. Kaya salu-salo ba ito ng mga tigre sa yungib? Maraming tao sa santuwaryo. At marami ring satsatan. Pero isang bagay lang ang kailangan mong tandaan. Ano? Ikaw si Ilrea, He. Sabihin mo sa akin kung sino ang nanggugulo sa'yo. Sabihin mo lang sa akin. At pagkatapos, mas lalo kong pahihirapan ang buhay niya. EA. Halika rito. Lolo. Bakit pumayat kayo? Hindi ba pinapakain ka ng batang ito? Nang maayos. Lolo, magagawa ba ng apo nyo? Nagutumin ang sarili niyang asawa. Simula pagkabata. Hindi talaga marunong mag-alaga ng iba ang isang ito. Sa harap mismo ng asawa ko. Kahit kaunting dangal naman ang itiran niyo sa akin. May mukha ka pa para sabihin yan. Lolo, sumapit na ang mapalad na oras. Maaari na nating simulan ang seremonya ng pagsulat sa talaan ng angkan. Lumuhod at mag-alay ng tsaa. Sandali muna, Tito He. Bilang tunay na pamangkin ni Lolo. Siya ang nangangasiwa sa halos kalahati ng negosyo ng Pamilya He. Siya ang namamahala roon. Mabuti naman, Tito. Bago isulat ang pangalan niya. Sa aklat ng lahi. May ilang bagay na kailangang linawin muna. Sabihin mo. Nabalitaan kong si Binibining Tsu ay dapat sanang magpakasal sa ibang lalaki. Noong araw ng kasal, dumating na sa tahanan ng Pamilya Tsu ang dati niyang nobyo. Pero hayagan niyang pinalitan ang mapapangasawa niya. Alam ito ng lahat. Ang pinag-usapan ngayon ng mga tao. Nagpakasal si He Jingshen sa isang babaeng. Noong araw mismo ng kasal, ay biglang umatras sa sariling kasal. Hindi ako tutol sa pagpapakasal nila. Pero hindi ordinaryong pamilya ang Pamilya He. Ang babaeng papasok bilang manugang ay kailangang may mabuting asal at reputasyon. At dapat pasado sa masusing pagsisiyasat ang pinagmulan ng pamilya niya. Tito, tama naman ang sinasabi ko, hindi ba po? Ganoon din ang iniisip ng Tito He. Iniisip lang niya ang reputasyon ng Pamilya He. Tama ba, Z? Ako ang tita He mo. Tita He. Kakapasok mo pa lang sa Pamilya He. Kaya huwag mong isipin na sinasadya ka naming pahirapan. Marami talagang alituntunin ang Pamilya He. Hindi kami tulad ng mga ordinaryong pamilya sa labas. Na sa kahit anong gawin, ay bahala na sa gusto nila. Ngayong nakapasok ka na bilang manugang, kailangan mong seryosong pag-aralan ang mga alituntunin ng pamilya. Sa mga susunod mong gagawin, kailangan mo ring isipin ang dangal ng pamilya. Hindi ka na pwedeng maging padalos-dalos gaya ng dati. Hindi pwedeng basta magpalit ng nobyo kung kailan mo gusto. Tita He, huwag naman po ninyong palakihin ang usapan. Kakapasok pa lang ni Z sa pamilya. Paano niya agad matututunan ang lahat ng alituntunin ng Pamilya He? Z. Ako si Ate Kinyan, pinsan ni He Jingshen. Naging manugang ako ng Pamilya Song.
Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Ate Kinyan. Ate Kinyan. Huwag kang kabahan. Ang mundong kinalakhan mo ay talagang iba sa amin. Normal lang na sa unang pagpasok mo sa ganitong grupo ay hindi ka agad komportable. Mula ngayon, mas makinig ka at mas magmasid at kaunti lang ang magsalita. Matuto ka ng dahan-dahan. Darating din ang araw na magiging bahagi ka ng mundong ito. Ang ibig sabihin ba ni Ate Kinyan? Ang mundong dati kong ginagalawan ay hindi karapat-dapat para sa pamilyahi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalala lang ako na baka hindi mo alam ang mga alituntunin. At mahirapan kang masanay matapos mong mapasok ang pamilyahi. Masyado pang maaga para pag-usapan kung makakaangkop ba ako o hindi. Hindi pa nga napagpapasyahan. Kung karapat-dapat ba siyang maisulat ang pangalan sa aklat ng lahi. Z. Huwag mo ring sisihin ang mga nakatatanda kung prangkas sila magsalita. Ang pagpapalit ng mapapangasawa sa araw mismo ng kasal ay talagang hindi magandang tingnan. Ang titohi at titahi ay para rin sa ikabubuti mo. Ipaliwanag mo ng malinaw ang nangyari noon. At humingi ka ng tawad sa mga nakatatanda. Pagkatapos, mangako kang susunod ka sa mga alituntunin. Mula ngayon, mamuhay ka ng maayos at sumunod sa mga patakaran. Baka sakaling may puwang pa para mapag-usapan ang bagay na ito. Kailan maisusulat ang pangalan ng asawa ko sa aklat ng lahi? Kailangan pa ba ninyong pag-usapan yon? Jane Shen. Ang aklat ng lahi ay hindi pagmamay-ari mo lang. Ang ibig sabihin nito ay ang dangal ng buong pamilyahi. Ako na mismo ang magsasabi. Kinu-question ni Tito ang pagkatao ko. Sa tingin ni Tita, hindi ko alam ang mga alituntunin. At naniniwala naman si Ate Kinyan na hindi ako karapat-dapat sa pamilyahi. Walang nagsabing hindi ka karapat-dapat. Pero ang bawat salitang sinasabi ninyo ay hindi ba isa lang ang ibig sabihin? Dahil lahat kayo, mga nakatatanda, ay may reklamo sa akin. Pag-usapan na natin lahat ngayon. Pero bago ninyo ako turuan ng mga alituntunin, may itatanong muna ako. Alam ba talaga ninyo kung bakit ako nagpalit ng nobyo sa araw mismo ng kasal? Kahit ano pa ang dahilan, ang pagpapalit ng mapapangasawa sa araw ng kasal ay tiyak na nakasisira sa reputasyon. Z. Gusto lang naming ipaliwanag mo ito ng maayos. Hindi mo naman kailangang gipitin siya ng ganito. Ang dati kong mapapangasawa ay sumama sa abay na babae para ayusin ang makeup nito. At hinayaan akong nakasuot ng damit pangkasal. Hanggang sa huling minuto bago ako ikasal. Binigyan ko siya ng 3 pagkakataon. Sa huling pagkakataon, tinanong ko siya kung sasama ba siya sa akin sa ibaba. O mananatili siya para samahan ang babaeng yon. Pinili niya ang babae. Dahil lang sa ilang minutong pag-aantala. Pinalitan mo agad ang mapapangasawa mo. Hindi iyon ilang minuto lang. 7 taon. 7 taon kong sinikap na makilala kung sino talaga siya. Tinapos ko ang isang relasyon. Napatuloy lang akong sinasaktan at ipinaparamdam na mababa ako. Hindi iyon bugso ng damdamin. At lalong hindi dahil may problema ang pagkatao ko. Pero nagpakasal ka kay Hijinshen sa araw din yon. Hindi ba bigla ang desisyon din yon? Tito, ako na ang sasagot sa bagay na ito. Ang hotel noong araw na yon ay matagal ko nang pinareserba. Ako ang kumuha ng driver. Ako rin mismo ang pumili ng damit pangkasal. Ang sasakyang pangkasal, mga bulaklak, mga bisita. At maging ang magkakasa sa seremonya ay ako ang nag-ayos. Maaga mong inihanda ang kasal. 1 buwan nang mas maaga. Pero alam mo, na noon ay magpapakasal siya sa iba. Alam ko, gusto ko lang. Na kapag nagbago ang isip niya, may daan siyang maaaring tahakin para makaalis. Kaya hindi siya basta-basta. Nagpalit ng lalaki sa araw ng kasal. Ako ang dumating ng alas 8:58 para sunduin ang mapapangasawa ko sa oras. Tito, ang sinabi niyo kanina ay tungkol sa kahiyang sinapit ng pamilyahi. Pero ako ang naghanda ng kasal. At ako rin ang sumundo sa kanya. Kung talagang may dapat managot, ako muna ang dapat niyong singilin. Jingshen, ipinipilit mo lang ang punto mo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Tita, sinabi niyo kanina na kapag pumasok si Z sa pamilyahe, kailangan niyang matutunan ang mga alituntunin. Para rin yon sa ikabubuti niya. Kapag pumasok siya sa pamilyahe, dapat alam niya ang wastong asal. Ang nararapat na paggalang. At mga tungkulin ay kusa namang ibibigay sa kanya. Pero hindi siya nagpakasal sa pamilyahi. Para sumailalim sa inyong pagtatanong. Lalo na para pagtiisan ang inyong pang-aapi. Jingshen, paano mo nagagawang magsalita ng ganito? Sa isang nakatatanda. Tita, kung talagang taos puso ninyo siyang tuturuan, ako na ang magpapasalamat para sa kanya. Pero kung ginagamit mo ang mga tuntunin para maliitin siya. Kung gayon ang mga tuntuning ito, maaari nating pag-aralan ng magkasama. Jingshen, walang masamang ibig sabihin si Tita. Kakapasok pa lamang ni Z sa pamilyahi. Ipinaalala lang namin sa kanya. Normal lang naman ang dalawang pangungusap niya. Noong ikinasal ka sa pamilya Song, sinabihan ka rin ng pamilya Song na mas kaunti ang salita at mas maraming makinig. Sa harap din ng buong pamilya, kinuwestiyon nila ang pinagmulan at pagkatao mo. Siyempre, hindi nila ginawa yon dahil ayaw mong tanggapin ang ganitong mga tuntunin. Bakit mo naiisip na dapat itong tanggapin ng asawa ko? Maaari kong igalang ang mga alituntunin at kaugalian ng pamilyahi. Pero ang paggalang ay hindi nangangahulugang hahayaan ko ang iba
Nagamitin ang mga tinatawag ninyong tuntunin para maliitin ako. Ang pagpapakasal ko kay Hijinshen ay hindi para makapasok sa kung kaninong grupo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pinili kong tumayo rito dahil pinili ko si Hijinshen. Hindi dahil apelyido niya ay Hi. At dahil dito ay magiging mas mataas ako kaysa sa iba. Tito, narinig niyo ba yon? Hindi pa nga siya opisyal na nailalagay sa talaangkanan. Pero naglakas loob na siyang magsalita ng ganito. Sa harap ng mga nakatatanda. Ang ganitong klasing babae. Tagapamahalang Fang. Ilagay ang pangalan ni Suzy. Tito. Lolo, tungkol dito. Hindi ba dapat natin itong pag-isipan pang mabuti? Ang pagpasok ng apo kong babae sa talaangkanan. Ay kailangan pa bang isang guni kanino? Sino pa ang may tutol? Tumayo kayo ngayon kung may lakas kayong magsalita. Kung gayon, ako na ang magbibigay sa inyo ng solusyon. Ang sinumang tutol sa pagpasok ni Zi sa talaangkanan ay mauna ng sumulat ng kahilingan sa pag-alis. Mula sa pamilya Hi. Ako mismo ang mag-apruba. Nakita ninyo. Kitang-kita namang kinakampihan ka ni Lolo. Hindi mo man lang sinabi sa akin noon. Ngayon ko lang dinalaman na nawalan na pala ako ng pabor. Tapos na ang seremonya. Tito, tita, ate Kinyan. At sino pa mang nakatatanda. Ang gustong magturo sa asawa ko ng mga tuntunin. Sabihin niyo lahat ngayon. Mukhang walang tutol ang lahat. Maraming salamat. Maaaring maprotektahan siya ni Lolo sa sandaling ito. Pero hindi niya siya mapoprotektahan habang buhay. Mali ang sinabi mo, Tito. Ano? Hindi ko kailanman hinangad na may ibang magprotekta sa akin habang buhay. Sa landas na tatahakin natin mula ngayon. Sabay nating haharapin ang lahat. Kanina, ang tapang mong sumagot. Halika na. Pinagpapawisan na ang mga palad mo pero ang tigas pa rin ang ulo mo. Hindi ako kinakabahan. Kung ganoon, ano ang ipinag-aalala mo? Masyado kang prangka kanina. Pinamamahalaan ni Tito ang halos kalahati ng negosyo ng pamilya Hi. Sa harap ng napakaraming tao. Diretso mo siyang sinuway. Hindi ka ba niya pahihirapan pagkatapos nito? Kahit gaano karaming negosyo ang hawak niya. Pag-ari pa rin yun ng pamilya Hi. Hindi pa ipinagkakatiwala ni Lolo sa kanya ang buong kapangyarihan. Kaya hindi niya kayang baliktarin ang mundo. Pero nang umalis siya, pangit ng mukha mo. Suzy. Elnan. Hindi ba sinabi mo kanina na hindi mo kailangan ng iba para protektahan ka habang buhay? Ano namang kinalaman ng dalawang bagay na yon? Hindi mo kailangan ng proteksyon ko. Pero hindi ibig sabihin noon na kaya kong panoorin kang apihin ng iba. Kung marunong siyang makiramdam, mapananatili pa rin ang lahat. Ang respeto sa isa't isa sa harap ng iba. Pero kung hindi siya marunong makiramdam, ako mismo ang magtuturo sa kanya. Ganoon ba talaga kayong mga taga-pamilya Hi? Kabosi magsalita. Hindi po, mas matapang magsalita si Lolo kaysa sa akin. Bakit ba ako pinoprotektahan ng ganoon ni Lolo? Kahit na magkakilala na kami noong bata pa kami. Sobra namang halata ang pagtatanggol niya sa akin ngayon. Naaalala mo pa ba noong bata ka? Nang agawin ko sa iyo ang sorbetes mo. Ilang beses mo bang inagaw ang mga gamit ko noong bata tayo? Paano ko malalaman kung alin doon? Umiyak ka agad at tumakbo para isumbong. Kay Lolo ang nangyari. Siya nga iyon. Inagaw niya ang sorbetes ko. Tapos sinabi pang maikli ang mga binti ko kaya hindi ko siya maabutan. Tinutukso ko lang naman siya. Ikaw na nga ang nang-aapi, ikaw pa ang may gana. Parang may kaunti akong naalala. Noong araw na pagkatapos akong pagalitan ni Lolo. May sinabi siya sa akin. Ano po iyon? Sabi niya. Mabuti ang puso ni Z. At matigas din ang ulo niya. Kung balang araw ay tunay siyang mapapangasawa ng isang taga-pamilya Hi. Swerte ng batang apo niyang iyon. Kaya pala sa pamilya Hi. May pwesto na agad ako. Kahit noong hindi mo pa. Naisip na pakasalan ako. Napili ka na ni Lolo. Ano ang isinagot mo noon? Sabi ko, ayoko. Magpakasal sa iyaking babae. Hi Jingshen. Pero pag uwi ko, palihim akong masayang-masaya buong gabi. Gusto kong kumain ng matamis at maasim na tadya ngayong gabi. Iyon lang ang ulam. Kung hindi, ano pa? Matapos mong mapahiya ngayon sa santuwaryo ng pamilya Hi. At pagtiisan ang lahat ng sama ng loob. Kahit paano ay dapat. Magluto ako ng isang buong handaan bilang paghingi ng tawad. Marunong ka palang magluto ng buong handaan. Siyempre, pero may isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Purihin mo muna ako ng 2 beses. Hindi pa nga nakahain ng pagkain. Gusto mo nang makarinig ng papuri. Magluluto muna ako. Kung pupurihin kita o hindi, depende sa mood ko. Mas lalo mo nang alam kung paano ako manipulahin. Natuto lang ako sa'yo. Ilang beses mo pa siyang balak saktan. Hanggang sa tuluyan na siyang pumayag. May asawa na siya. Nagtatampo lang siya sa akin. Hanggang ngayon. Iniisip mo pa rin nagtatampo lang siya. Napakaraming pagkakataon ang ibinigay niya sa'yo. Sa huling minuto, hinihintay ka pa rin niyang samahan siyang bumaba. Pero dahil sa isang abay, iniwan mo ang sarili mong nobya. Sa may hagdanan. Alam ko. Ano naman ang alam mo? Dahil kay Tang Ruwei. Sinira mo ang kasal. At ipinahiya ang 2 pamilya.
Huwag mo na siyang banggitin. Hintayin mong matapos mag-ayos si Tang Ruwei. Ito ang pinakabobong sinabi ko. Sa buong buhay ko. Siya si Tang Ruwei, hindi ba? Ang bagong dating. Siya ang abay sa video ng kasal. Ilang minuto na lang bago lumabas ang nobya. Mag-aayos pa siya ulit ng mukha. Hindi lang iyon. Nakatayo pa rin sa tabi niya ang nobyo. At siya pa ang may hawak ng makeup bag nito. Ano ba talaga ang relasyon niya sa nobyo? Sabi niya magkakaibigan lang sila. May kaibigan bang? Nang agaw ng eksena sa kasal ng iba. Oras ng trabaho na. Hindi ba kayo nagtatrabaho? Tang Ruwei, sandali ka. Binibining Tang. Ang iyong kakayahan ay dati naming kinikilala. Kung ganoon, ano po ang pakain niyo sa akin? Bago ka pumasok sa kumpanya. Hindi mo ipinaalam sa kumpanya na may ganito kalaking kontrobersya tungkol sa'yo. Pribadong bagay ko yon. Ano ang kinalaman ng kakayahan sa trabaho? Sa pribadong buhay ko, wala sanang kinalaman. Pero matapos kumalat ang video, may mga kliyente ng tahasang ayaw na ikaw ang humawak ng proyekto para sa imahe nila. Hindi lang nila alam ang katotohanan. Ang larangang pinagtatrabahuhan natin ay pagbuo ng imahe at relasyon sa publiko. Ang pinakapangunahing kailangan ay mapagkatiwala ng kliyente ang namamahala sa proyekto. Pero ngayon, ikaw mismo ang naging sentro ng usapan. Nag-ayos lang ako ng makeup ng ilang minuto. Hindi ang ilang minutong iyon ang problema. Kundi noong paulit-ulit kang pinapaalalahan ng malapit na ang mapalad na oras. Ay, sarili mong dignidad lang ang inisip mo. Nagpasya ang kumpanya. Natapusin ang iyong panahon ng pagsubok. Tinatanggal ninyo ako. Ayusin mo ang iyong pagbibitiw ngayon. Subay. Hindi mo ba sasagutin? Kahit ang mga tawag ko. Ikaw si Tang Ruwei. Sino po kayo? Ako ang ina ni Zug Subay. Huwag mo na siyang tawagan kailanman. Hindi pa ba sapat ang perwisyong idinulot mo sa anak ko? Hindi pa ba sapat na ako ang nagpahirap sa kanya? Noong araw ng kasal, siya mismo ang pumiling manatili at samahan ako. Kaya gusto kitang tanungin ng harapan. Kung ayaw mo naman talagang pakasalan siya, bakit pilit mong sinira ang kasal niya? Gising ka na pala. 5 minuto pa ang lugaw. Ano ang niluluto mo ng ganito kaaga? Lugaw na may pulang datils at dawa. Bakit bigla kang nagluto niyan? Malapit ka na kasing datnan. Paano mo nalaman? Sa cellphone mo. May app na nagtatala ng mga petsa. Palihim mong tiningnan ang cellphone ko. Noong huli, pinahanap mo sa akin ang isang file. Hindi ko sinasadyang makita yon. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Petsa lang ang isinulat ko. Wala akong inihanda na iba. Tapos, nakapaghanda rin ako ng ilang bagay. Ikaw ang bumili ng lahat ng ito. May brown sugar din. Nasa ikalawang kabinet sa kusina. Kailan mo pa natutuhang maghanda ng mga ganitong bagay? Sinuri ko kagabi. Kagabi. Hindi ako sigurado kung alin ang babagay sa'yo. Kaya binili ko ang lahat ng may magagandang review. Hindi ka rin natatakot na maling bagay ang mabili. Kung mali, bibili na lang ulit. Hindi naman kita pwedeng hintayin. At saka lang maghanda kapag malungkot ka. Anong nangyari? Wala naman. Bigla ko lang naisip. Ano ang naisip mo? Ang panahon ng pagsusuri sa'yo. Pwedeng dagdagan ng kaunting puntos. Gaano karami? Ano naman ang masasabi mo sa pagluluto ng lugaw? Pati pala lugaw kailangang sumailalim sa pagsusulit. Kung hindi nasisiyahan sige, maaari siyang umatras. Kung hindi siya atras, mag-apply ako para sa panghabang buhay na pagsusuri. Munting asawa, ang liit mo talaga. Jingshen, ano ito? Wala lang. Ibigay mo sa akin. 6 na taong gulang ka pa lang, marunong ka ng sumulat ng liham pag-ibig. Hindi iyon liham pag-ibig. Malinaw na nakasulat doon na gusto mo akong pakasalan. Mali pa nga ang baybay mo. Huwag mo nang tingnan. Kaya pala sige. Nagkakamali rin pala kung minsan sa pagsusulat. Normal lang na magkamali ng ilang salita ang isang 6 na taong gulang. Pero napakalinaw ng ibig sabihin. Ngayon, marunong ka na bang sumulat ng tama? Gusto kitang pakasalan. Iyong makakasama ka habang buhay. Mag-asawa na tayo, tanga. Totoong kasal na tayo. Anong nangyari? Wala naman. Basta. Bigla kong naisip na medyo hangal ako. Hangal ka nga. May nakita ka na bang matinong tao? Nagagawa ng lahat ng ito para sa isang taong maaaring hindi na kailanman lilingon sa kanya. Naghanda ng kasal 3 taon ng maaga. 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na pala mula nang simulan mong maghanda. Pero noong panahong iyon, inihahanda ko pa ang kasal ko kay Zug Subay. Alam ko. Hindi ka ba natatakot na hindi na ako kailanman lilingon? At masasayang lang ang kasalang inihanda mo. Habang buhay. Habang buhay ka lang sana nakatayo. Sa lugar na hindi ko nakikita. Kung ganoon, bakit naghintay ka pa? Dahil nanatili ako para hintayin ka. Mas mabuti na yon kaysa tuluyan kitang iwan. Jingshen. Engan. Hindi na ako alis pagkatapos nito. Bakit bigla kang kinabahan? Nang sabihin mong hindi ka alis. Parang saglit na tumigil ang puso ko. Bumalik na ba sa normal? Bumalik na.
Sa bawat tibok ng puso ko mula ngayon. Pakakasalan kita at babawiin ko ang lahat para sa'yo. Kinakabahan ka. Kaunti. Ano ang dapat ikatakot? Ang makaharap ang napakaraming kamag-anak ng pamilya He. Dito mismo sa santuwaryo ng pamilya He. Noong araw na yon sila ay parang gustong punitin ako mula ulo hanggang paa. Suriin mo ulit. Hindi ba tayo ang nanalo noong huli? Si Lolo ang nanalo. Kakampi natin siya. Panalo na rin tayo. Marunong ka palang magkwenta. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw, ikaw ang ina ng munting prinsipe. Sino pa ang mangangahas na pasakitan ka? Kukunin ko ang anak ko at pupunta sa bahay niya. At iyak buong magdamag. Ganito mo ginagamit ang bata. Gamitin mo ng husto ang iyong kalamangan at umalis ka. Ipakita natin sa kanila ang anak natin. Binabati kita, Jingshen. Binabati kita, Zi. Isang buwan na ang munting amo. Ang bata ay napakagwapo. Kamukhang kamukha ni Jingshen noong bata pa siya. Noong bagong silang pa lamang siya. Sabi ng lahat, mukha raw siyang munting unggoy. Ikaw ang nagsabi niyan. Sumang-ayon ka rin naman. Hindi ako nangahas na sumagot noon. Regalo ito para sa bata. Salamat po, tita. Kamukha talaga ni Jingshen ang bata. Iyan ang sinasabi ng lahat. Z. Lolo. Ako mismo ang nagpagawa nito. Isang panaling panghabang buhay ang ipinagawa ko. Puro ginto ito. Ang huling tatlong salita. Hindi na kailangang idiin pa. Ano ba ang alam mo? Para ito sa apo sa tuhod ko. Siyempre, dapat ang pinakamaganda. Pinaghirapan mo nitong mga nakaraang araw, Lolo. Ang batang si Jingshen na ito. Kung hindi kanya maalagaan pati ang bata. Sabihin mo agad kay Lolo. Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Lolo, napakaraming tao ngayon. Kahit kaunting hiya naman para sa akin. May anak ka na nga. Ano pang hiya ang hinihintay mo? Noong araw na nasa santuwaryo ng pamilya He. Kinuwestiyon nila noon. Kung karapat dapat ba akong makapasok sa pamilya He? Ngayon, hindi ko na kailangang patunayan. Kung karapat dapat ba akong narito? Hindi kailanman naging isang pangalan lamang sa talaan ng pamilya. Kundi kahit ano pa ang mangyari. May taong matatag na. Mananatili sa tabi mo. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang alas 8:58. Bakit bigla mong naalala ang araw na yon? Bago ang araw na yon. Akala ko noon, kamalasan ng mahuli sa mapalad na oras. Akala ko isa yung masamang pangyayari. Pero ngayon ko lang napagtanto. Hindi ko pala pinalampas ang mapalad na oras. Nagpalit lang ako ng daan. At nakarating ako. Sa buhay na tunay na para sa akin. Paano naman ako? Ano ka? Kasama ba ako sa buhay mo? Nasa panahon pa lang tayo ng pagsubok. Isang buwan na ang bata. Hindi pa tapos ang panahon ng pagsubok. Kaya kailangan mo pang magpakabuti. CJ. Sapat na ba ang habang buhay? Bahagya pa lang. Suzy, umalis na tayo. Dadalhin kita sa altar. Dumating siya sa tamang oras noong araw na yon. Mula noon, hindi na niya ako kailanman pinaghintay ng mag-isa.